Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Kaya may buntag sa tanan. Daigo na to ang Dios, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Nadungog na nato ang mga pagtulunan sa ato nga simbahan. Hinaut unta nga tinud-anay gyud ang ato ang pagsalikway aning tanan. Kay kung dili nato duni isalikway bisan nakadungog na ta, dako na siyang sala. Kay nakadungog naman ta niya, wa man gihapon. Kapit man gihapon ta ana. So kinahanglan wag tango na gyud, no? Inaguli sa inyo ha, kamo nay mga magsasangyaw nga dili na ta mugunit sa mga patuo-tuo. So wa na nay meaning kanang mga damgo di na nimo hubad-hubaron. Ug unsay imong gidamgo anang gabi, maghimo ka og meaning anang ini kabuntag, dako ka ng sala. Apil na siya sa angay nga wag tangon. Kung sa imong nadamguhan, damgo lang na. Igo ra na kuan ra na si moha nga utok, no? Gibalance lang sa imuhang utok ag imuhang mga plano. Unsa na diha tungod kay mabuang man ka og dili na og ato ang ay mga pangandoy nimo nga murag di maabot, no? So mga kaigsunan wa na meaning. Kay kung imo nang hatagag kahulugan unya mabantayan na sa yawa, iya nang mura og himuon niyang tinuod na kanang imong damgo. Nagdamgo ko, natangta akong ngipon na azoy mamatay niya, katabi-tabi ka atong paryente, na azoy mamatay kay katong yawa nga naha si mong duol mo suro ito. Mangita to asa imong paryente nga panagsa na lang mo ginhawa, tiwasan to niya. Sus, maudi ay itong nagdamgo ko. Mura na pong tinuod. Aron, makasalig ka sa iyahang diskarte, sa iyang strategy. Gadamgo ko og nga na mo atagan sa damgo og has. Sus na azoy magluib ani. Naihas nga midug nako. Awa na lain nagluib na ni akong bana. Ay ning abuti re perti problemahan nila kay ang asawa kay makibuwag naman. Nya ang hinungdan ra di ay damgo. Gadamgo ra di ay siyag naihas ko nung nindog niya. Iyahang bana baya mo tigdog niya. So, wa na jud nagluib na gyud ni. Tungod lang sa way hinungdan nga damgo. Nagmatod pa ni Brad Sherwin og magdamgo og tae malipay kay kwarta kuno na. So kung say nabitay hubad-hubad sa damgo. Ayan dyan mo sa basa. Kana may libro ana, di ba? Hubad sa damgo. Hubad sa mga awom. Nya butangan og meaning. Ug naa ako noy awom dapit sa mata. Kanang agianan sa luha. Manggibaluhan ko no. Baw kanang mabaw ko og dali. Mabaw jud kag dali kay saon man putong yawa nga na anak kadungog mangita ang putong paagi. Aron ang dugay ng gituuhan nga patuo-tuo sa mga tao mamurag tinuod. Kaya pwede man nila himuon ang tinuod kay gamanan man ang yawa.
Ha? Muna diha mga kaigsuonan. So dili ta angay nga mosalig ni ana, no? Ayaw, kay dako kanang silot ang atong madawat ana sa Ginoo. So man mga kaigsuonan. So karon ang akong itudlo ninyo kabahin no sa pito ka mga sala, pero sa dili pa di ay naay misa alas 11. Unya ug magpamisa mo kanang naay sobre dito sa tindahan, ug naa pa ba? So angay inigsulat ninyo klaruha ang mga litra kay matagbaw og tagna-tagna ang magbasa ani. Oh, klaruha. Og huwan gyud dinigbasa. Di ba? Og Mario jud kanang maklaro jud ba? Nya ayon na lang butangig apelyido. Kay wa naman tay apelyidohay og mga matay ta kay pagbunyag na to wa man puna pangayo og apelyido. Oh, ngano man usa na may apelyido na to tanan. San Juan 1:12 Children of God. Anak na ta sa Dios. Usa na lang ta ka clan bisan pag unsay imuhang nationality karon ang atong mga apelyido tanan ang ato ng pagkabinunyagan, ang atong pagka-anak sa Dios. Mao na. So pamisa ta sa kalag. So ang alas 10:30 magsugod og basa sa pamisa. Brad, pwede ba pamisahan ng mga buhi? Pwede good. Ikaw raman ni sayo ro buhi pa ba di ay nang imong ipamisahan? So mo na magkaigsuunan ha. So arita sa ordinary attack sa evil. Kining 7 capital sin or 7 vices, mga bisyo. Kini dili pa ni sala kung dili pa ta mo commit ani. Dili pa ta mo tubag ani kay temptation pa man ni. Ang tentasyon dili pa na sala. Pero og imo nang dawaton ang tentasyon ana na magsugod ang sala. Ang una nga maka-paimperno sa tao mao ang garbo. Pride. Ang demonyo ani si Lucifer. Pero wa na may power ni iyang pagka-Lucifer karon. Kay ang iyang Lucifer kanang meaning sa Lucifer, bearer of light, di ba? Nagdalas kahayag. Nga di naman ni siya wa naman ni magdag kahayag. Madlok naman is kahayag ning evil. So bearer of darkness na ni siya. Pero gusto siyang makaamong og mga kalag. Nya gitugutan pud sa Ginoo pa nga sila maka panintal pa og mga kalag. Mao nga kung ang tao imong nakita nga taas og garbo mo na Lucifer Junior. Anak mo ha? Oh, sungod naman nas iyang amahan. Usahay Lucifer pud ta no? Kana bang saka pud ang atong garbo, matandog pud. Mao na nga magbantay ta. Kay ang garbo gidumtan sa Ginoo. Sirach City. Salmo 5:5 dili na gani ang Dios moangay nga ang taong garboso mo atubang pa kaniya. So na ni hiring-hiring ni ditso na garboso na ditso na sa impierno. Paita. Mo na mga kaigsuonan. Ug matud pa diri sa Sirach 11. Basahan ninyo na. Inig kamatay sa usa ka tawo
Ang tanan nga iyaha mao na lamang ang mga wati, mga lagong, ug mga ulod. Tinuod man ni, di ba? May ganit aron kay pantyon na. Pero mo magyapon kutkot magyapon ta saod bisan og naa sa sud sa pantyon. Dis amo na ning sudyo ro na daan ang mga uda diha. Wa pa tabuni ang pantyon no. Kay nakaditik na kanilubngan gud ni. Nuod ta daan. Kay dako na ning konsumo ani. Mga matay parugod apil kay di na po sila kagawas. So mo ni. Unya sa may buhaton na to ana, tutaso sa pantyon, di na po ta kalihok. Di gyud ta ka pamapa ng diha. Ha? Okay. Paano? Pero hinuon di naman ta sakitan kay wa naman kalag diha sulod sa lawas. Pero luoy ang atong kalag kung inig kamatay to atas impierno. Kay ang kalag man maoy sakitan. Di ba? Ang lawas di man. Mao na perting luoyan nato. Una kung naatay mga garbo karon, ato na lang pamubuan. Wag mahimo wala wad-o na. Pero lahi po ng garbo sa kamaayo. Garbo man po na, di ba? Kana ding ipasigarbo ang imong anak nga bright. Garbo man po na. Ikapasigarbo nimo ang imong ginikanan nga manggihatagon. Garbo man po na nimo, di ba? Pero og garbo nga nagdala og kadautan mo na wag tangon. Ha? So ang birtud ani, so kato bisyo man to. Kanang dautan nato nga mga pagkinabuhi kada adlaw, vices man na or bad habit. Unya ang counter na to ni humility, pagpaubos. Pero tipong lisura ni pagpaubos, no? Ingon nabitay joke ni Goliath ug ni Tiban. Ako naman ang gibuhat Goliath ng Tiban. Nagpaubos man ko. Yaning ingon po si Goliath niya unsa may nahitabo noy. Na ospital man ko kay gitamak-tamakan man po ko gayo. Ha? Muna makakagisuudan. Peligro no. Too much humility is also pride mo. Ha? Di na lang jud ka mo reklamo, di na lang jud ka mo sagnapa jud ka sa katarungan, garbo na po na. Sumo na makagisuunan basta na ka sa katarungan, tingog pod. Di ba? So mo na makagisuunan. So kinsay demonyo ato si Lucifer. Pero ayaw mo katingala ha nga kanang atong Santo Papa miog Lucifer. Kay si Kristo iyang gipasabot ana. Kay ang tinuod nga Lucifer si Kristo. Iya ratong gipahuman aning arkanghel. O nya ning likoy man. Si kinsa man ang tinuod nga nagdalas kahayag? So Lucifer siya sa nilatin pa. Kaya di man Bisaya na sila diha. Ang ilahang pinulungan Latin or Italian, Spanish. So, Lucifer means bearer of light. Mabitaw tong isyu na niingon ng mga pastor. Tanawa ng inyong Santo Papa. Ning simba na ni Lucifer. Wa sila kasabot nga ang Lucifer ana si Kristo. Kay siya man ang morning star. Si Kristo man sud ang mao man ay bearer of light. Si Kristo man gyud. Rumo na mga kaigsuonan. Pero lahi ito pareha bitaw anang ngalang Jesus naman po'y among Jesus dire. Tagaluktob. Si Jesus taga Nazaret. Ha? Kini si Sirak. Jesus mangyapon Propeta Jesus. Sirak. Kung naay Jesus nga palahubog, wala po si Kristo, di ba? Kay sangay raman, di ba? Muna nga, ang tawgon si Kristo Lucifer, wala po tos Lucifer nga demonyo. Di ba? Mga titulo na. Sumana mga kaigsuunan. Ang ikaduha nga makapaimperno sa tao greed. Kahakog. Kung hakog ka, perting paitan ning hakog.
Pero naay mga batasan nga manghod sa hakog. Tihik o kining daw. Pero manghod ra nas kahakog. Kay kining tihik, iyahan ang hinaguan, di ba? Kaapan lang kay ubang hatag o pansit, panos na. Init-inita lang ni Marie. Di juday ka kahatag o kanang bag-o pang hinaon. Aron po malipay ang Ginoo ba? Di ba? Oh. Unya, kining ka daw, dalo. Dautan gyapon eh. Oh? Katong tihik sumala sa sirak 14 size nga kini kunong katihik nagdala pod og galingong silot. Oh, nabitay na ilan ako nga dato kayo. Magsudan ginamos sing sudan. Ay sige ragtigom og kwarta. Nasakit pa bitaw noon. Namatay. Yawa pa jud tay anak. Napoy ang sinagop. Ang sinagop mo'y nakapahimos. Nakaukay pagod ang iyahang sinagop og 3 million dito sa iyahang kwarto, apay labot tong naas bangko. Kay negosyante man. Siya ka ginamos, pero dako po siya nagastos sa ospital, million pod, pero namatay gihapon. Perting, nakapalit og auto ag doktor, bago. Ag siya in taon gabaktas kanunay, masakay rag sikad-sikad. So muna mga kigsuunan. Piya lang tas Ginoo og kanang mga butang aron atong gamiton pod sa insakto, di ba? Oh. Ang mga dalo pod panultihon 11 size dautan pod ni. Kay kining daw naamay iya pero iya man ang hinaguan. Di ka maong mo share. Grabe jud. Di ka pabaylo sa silingan. Bisag luoy na tong mga silingan, iya di jud siya makahatag og bugas. Kaya ra gyud niya di jud siya makonsensya ba nga mga batang gipanggutom mo nga na bitaw. Pero mo ni nakaapan diha sa mga daw. Ug naihang pinalit taguan sa na niya. Taguan, di mangagda. Paita po ng ungana, no? Kung makasilingan to anak, mapas mo masud ta siguro. Pero ang hakog mo'y grabe. Kay naanay iya manguha pa. Ha? O naana sa Deuteronomio 19:14 nga ang ilahang utlanan sa yuta mohon ba musibog mudagan ini kagabi. Magana mo kadako ang ilahang yuta. Makaingon ta si paita ni makasilingan taga China Ha? Ilugon dili ilahang kuan. Oh. Teritoryo dili ilaha. Mangilog mo pay dako na sila kayo, mangilog gyapon. Mo na kahakog na. Grade na. Oh. Kisa patungwa mo pay tikasan. Mo na nakadaot sa hakog kay naa na di makontento manguha pa. Ha? Sumo na mga kagsunan. Ang demonyo sa kahakog mao si Mamon. Mamon ang iyang ngalan. Hakog ni sa lapi, posisyon, o kining basta kay hakog ni siya sa tanang butang. Oh. Bisag iyang igsuon, ilugan, iya pang tikasan. Sa bahin, sa ilang nasunod sa ginikanan. No, ano, no? Hinautong tangawa ng maganam unta og wa ning maong mga batasan nga ong ani. Kaangayan. Di ba? O mga matay tang tanan, asa man naday tay mada? Wa. Una nga ang virtud ani, virtue means good habit. Kinahanglan cheerful giver. Manggihatagon ka. Malipay ka sa paghatag. Ha? Oh, hatag. Una kay gipalit diha isda. Apili po na imong silingan, daghan bitaw kag kwarta. Apili. Magpalit kag si Charon. Ayaw humulig tubig. Kay masakpan kay nigkaon kay magpaka-paka bitaw po ng si Charon. Aron di pangayuan humulan kunog tubig. Aron wa nay sounds inig paak inig kaon. Nyon sa na may lami nang imong si Charon na nilugaw na na. Ha?
So mo na mga kaigsuonan. So kinahanglan manggihatagon ka, sira 14:16. Pag manggihatagon apan ikalipay usab ang pagdawat. Ug naay mohatag ninyo dawata pod. Ayo balibad. Bahala gug naay mo ha sa man gihatag mali dawaton. Dawata kay mabilis man pud tuning hatag. Maayo ra pud to kay basig di pa sa gadahan manghatag atong uban. Naani mo gihatag kay amigo man mo. Ako nang tagaan kay makabawas man pud ni. Na may anak nga manghatag, di ba? Kay na po si interest nga aw na po iyang nga kini makabawas ni. Di ta mohatag atong di kabawas kay wa tay mapupo ato. Oh, iya ikaw sekreto na lang po nagipanghatag na po na sobra na po na imuhang nadawat. Sekreto na lang po na ayaw po pahibaw atong imuhang katong nanghatag nimo kay masuko po to. So mo na mga kaigsuonan. Nabi tay pare. Sus kay basakan man tong iyang nasaynan ipanghatag og bugas dito daghang iyon ang hatag sa simbahan og bugas. Nya ingon po ang pare kay bugtong anak. Nya asa po to niya. Di iya pong gipanghatag sa mga pobre ang mga bugas. Sus na nga suko ang mga nanghalad. Kay ngano kunong gipanghatag nga para sa simbahan man to. Para mo kuntos pare ingon padre sao man paghurot na kog kaon ani nga daghan aning bugasa. So ako ning hatag nito sa mga luoy nga way mga pagkaon. Ayan gihatag, panghatag. Kumo na. Mana kumuhalad na ta. Wa na tay labot anak kay sa Ginoo naman na. Bisag unsaon pa nagasto sa pare diha or sa simbahan kanang imong gihalad, ayo na di na ka masakitan kay di naman na imo. Pag gani mo reklamo ang Ginoo. Napoy man brad, unya ang pare kusog mamuwang, unya gipamuwang tong halad sa mga tao. Awa na tay labot. Kay ato naman tong gihalad. Di ba? Basin kay siya pare man. Basig ning kas advance sa Ginoo. Iyang gipamuwang. Ha? So mo na mga kaigsuonan. So di na ta sakitan ato naman tong gihalad. Kaya usakitan pa ka, di tininuot mo paghalad. Pakaron ingnon ra to. So mo na kaigsuonan. So manggihatagon ta. Kini bitaw manggihatagon ka, dako kayo na siya og grasya. Diha sa Isaiah 58:10 o niingon ko do. Og pakanon ninyo ang mga gigutom, og hatagan ninyo ang mga kabos. Sa ilang gikinahanglan, musidlak kamo. Ha? Musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit. Mahisama sa kahayag sa udtong tutok. So wa na ka magkinahanglag buhi ko mga kaigsuonan kung manggihatagon ka. Musidlak ka. Og ini ka matay bitaw nato nya matarong ta musidlak ta naatay ka og galingong kahayag. Nya butangan putag pako sa Ginoo. Pako sa mga anghel. Pero dawtan ta butangan gyapon tag pako. Pero pako sa kabog. Kwaknit magkumbabit itong muna makaigsuonan. Na Isaiah 58:8. Kung mamanggihatagon kamo, mamaayo kamo og dali. Og padalipdan ko kamo sa akong himaya. Kung musangpit kamo kanako, tubagon ko kamo. Og kung magpakitabang kamo kanako, dili ko kamo balibaran. Isaiah 58:9. Kung masakiton ka, unya manggihatagon ka, maulian ka. Dali ra ka maayo. Nya labi na tuwa pa ka nasakit, manggihatagon ka, hinumduman sa Ginoo na. Inigsampit mo Lord, ayuha in taon ko Lord. Ayuhon pa ka sa Ginoo kay manggihatagon man ka. Nya ang imo mga silingan magampo pod. Ginoo, maulian pa yung taon na kay kusog ra bagina mo tabang nako. Anak ra ba jud ko muduol panahon ng maapiki kog pagtuition sa akong mga anak. Sus mo taas ang kinabuhi nimo Extensyonan jud ka sa Ginoo. Kay giadto man niya gipaagi ang grasya. Nya ipaambit man pud niya. So mo na mga kaigsuonan. So dapat jud no mga kaigsuonan nga manggihatagon.
Ang ikatulo nga makapaimpirno sa tao kining envy, kasina. Kung manggisinahon ka, wa po'y ayo. Kay ang kasina nagdalag kamatayon. Ang demonyo ani Libyatan ang pangalan sa mong demon. Sa mong demon, no? Marcos City 22, ayaw kasina. So mo na mga kaigsuonan. So ang atong virtue ani kinahanglan kita kanang be grateful, mapasalamaton. Kung naay imong silingan diha nga madato, na imong silingan diha nga moasinso, apil o pasalamat, Lord, na asinso na ang akong silingan. Ako na lang may wapa. Ha? Tagaan po kasi Ginoo kay ha? Apil makagampo wa makamasina. Pero masina ka, samot sugag kaalaot ana kay di man malipay ang Ginoo sa mga manggisinahon. Mabitaw nang ingon sa Ginoo, love your neighbor. Kay kung nahigugma ka sa imong silingan, nya ang imong silingan pulos dato, ikaw ray pobre, pero dato pug ka. Ano man kay tanan nila ang mga grasya makaambit man ka. Nagpamahaw moingon tong usa ka silingan, ayo na pagluto kay sobra ri mo ang luto dire. Nagpaniud to na po usa ka silingan, uy di para ano paniud to, ano wala kay dugang dungag. Sila'y naning kamot pero ikaw nagpahimos kay kini bitaw mga dato di pud ganahan mangaon. Ngano man buhong na pud sila murag kanunay na sila makakaon ba og lami. Oh, og ikaw og unsi mo kabalay diha. Ikaw ray pobre, hayahay kayo ka. Pero unsi mo kabalay, ikaw ray dato, layas na lang. Kay lain mo adto mamaylog para pamahaw, paniudto, panihapon, sigurado. Napay maylo palitambal, paniguan, ni guro na lang layas. No? Muna magampo ta nga iblis ning atong mga silingan tanan. Ha? Ang ikaapat, makapaimpirno gyapon kaulag. Grabe ning kaulag mga kaigsuonan. Karong panahon na perting paningkamot ni Asmodeus. Kining Asmodeus mo na demonyo sa kaulag. Si Asmodeus maoy nakaangin nga nasunog ang gumurag Sodoma. Dito ipanggalgal man dito mga laki na sa mga laki dito nang gabayot. Tungod ni Asmodeus. Oh. Suko kayo ang Ginoo kay ginagpadala ang Ginoo bisita ni Lot dito po gisunod-sunod pas mga bayot mga kaigsuonan. Kay mga anghel man to. Nya tan-aw sa mga bayot kay perti man mga gwapuha anghel god. Gisunod-sunod nila. Nakahukom ang Ginoo nga pauwanan niya og gasupre ang gumurag Sodoma. Nakabalita si Abraham nga mo ni buhaton sa Ginoo ning adto siya nakisulti siya sa Ginoo, Lord. Ug naay 50 ka tawo imo bang dayonon og sunog ning maong siyudad? Ingon og Ginoo dili kung makakita kag 50. Tan-aw ni Abraham rag di jud kabot 50 mga tarong 40 Lord 40. Yan nam gito na niya. 30. Kay ti abe masunog ug ang Ginoo mo silot apil mga bata ano tanan kabantay mug nay matabunan mga dagkong hasta mga kag may bata apil in taon katabunan. Madamay ang mga inosente. So mo ato deal si nakigdeal no deal si Abraham. Hangyo lobo yun. Po na lang Lord po. Sus wa jud ka kita si Abraham og po motong iyan na lang gipalayas si Lot og iyang pamilya. Unsa may nahitabo sa asawa ning lingi man pagsugod og uwan og asupre. Nahimong haligi nga asin. Pero di na mao nang nairaksult niya gihimo ni gi-blessing ni Padre diha ha. So kung ana mga kaigsuonan. Grabe ang kaulag no. Dili sala ang pagkabayot o pagkatumboy. Pero kung uyab-uyab na isig ka lalaki, isig ka babae, ana na diha. Kaulag naman ang kaulag. So kaulag mao ning pakikilawas, pagpanapaw. Nya mo justify pa nang uban noon manapaw brad. Say wa manapaw nga naamay minyo man ang imuhang gi smukoy karon. Nya po. Manapaw brad kay iniglakaw sa bana. Mao pa bang ipuli nako namuli tingali pero wa manapaw. Lisura po magsapaw. Ha? Mao na. Mangita pa jud katarungan. So mo na mga kaigsuonan. Mo na nga kining kaulag
maogi gidumtan sa Ginoo. Mo na katungway mga kasal, pakasal jud mo, ha? Pero mo lagi kay sahon po maghuwat man pug mudako ang baboy, magtigom og kwarta. Andiyan abot na lang sa sintaw at katigom. Kay kining word tigom pertir sa nang lisura, di ba? Inig nana unta kay matigom, nana po'y gastuhan. O nang liso jud. Pero wa may gasto ang kasal. Di man kayo ako gasto basta saktura mo og nana may baptismal, confirmation, o niya cluster kanang kuan, clearance niya na isa kaninong sa babae, isa pod sa laki, niya ang pare. Nay kandila, katong bilo, cord, ngana. Bisan pag di mo magbuda, okay na nawa na. Atubang ra mo dito, inig alasay sa buntag, dito na kanang misa, bisan nga nagway misa. Kay ang kasal, usama na siya kasakramento, bisag way misa, pwede man ang kasal. Kay ang nakakasal anak, kana ramang ritual anak. Nga, kamong duha, kamong naadyoy inyuhang pagtugot sa usag-usa nga, mag-ipon mo, mag-inyo mo. Pag human, uli, mahaw mo sa inyo ha, okay na. Di man ang baboy may nakapakuan sa kasal. Kung nga naragod ka simple, ang importante makasal kay kinilaging gidili nga panagtipon. Mao na yung lisod kayo, di ba? Entry na sa evil. Nya musud man na ang kaulag, makapa-imperno na. Ha? So na mga kaigsunan. Susunod, kining gluttony. Ang demonyo sa gluttony mao si Beelzebub o Beelzebul. Sobrang pagkaon o sobrang pag-inom. Kaulit. Ang mga tao nga magpalabig kaon, Sirak 31:20. Sakitan sa tiyan. Dili makatulog. Kundili subrag kaon. Makatulog kag maayo. Kundili kuno ka magpasubrag pagkaon, makatulog kag maayo ini kagabi. Ug mamata ikaw sa sayo sa sunod buntag nga maayo ang imong pamati sa lawas. Sa ato pa kung sobra ka, di ka makatuog, sakitan pa ka tiyan kung sobra kas kabusog. Muna kigsuunan. O niya, gingon po diri ang pagkapalahubog pod. Sirak 31:25. Ayaw ipaila ang imong pagkalalaki pinaagi sa kadaghan sa imong nainom. Ang bino makadaot sa daghan. So pwede mo inom, sakto lang. Kaya man ang gidili sa Ginoo, Ecclesiastes 9:7, ang bino ug ang pagkaon wala gihikaw sa Dios. Kung imnon lang yun nimo sa kasarangan. Kay 1 Corintos 6:9, ngayon diha, nga dili makasulod sa gingharian sa langit ang mga palahubog. Pero maundang jud ay kung magtininuod ka, kay diha si ning ari atong Domingo, ang iyang problema kana jud iyang pagkapalahubog. Nya, nimbalik siya atong Domingo, mga duha na kabuwan pod, na deliveran siya diri. Brad, muraman ang gwa na dyan ka, kuha na ni akong pagkapalahubog, Brad. Brad, naman yun yung masulban. Yung ko, ayaw, bawas paglaom. Pagampo sa Ginoo, o niya, inom og olive oil kada buntag, o buntag udto hapon, inom olive oil. Di ba, dunggon sa Ginoo ang imong pagampo, di na kaganahan mo inom. Sus, nibalik katong Domingo. Brad, di naman ko mo inom. Wa na may lami na ko ang bino. Uy ko na, tinuos yun ay. Kay, nasuwayan man po na itong silingan po naman dito sa dawis nga. Palahubog po, buntag pa makahurot naglima kabutilyang kulapo. Pero sa sige na siya og inom og olive oil, di naman dyan ganahan siya mo inom. So naulian pa siya. So naulian po. Wa na siya hubo ambot lagi kay Domingo pumunta ning balik pasig pagampo lang yun nga di na to siya mabalik og ginom. Sumuna mga kigsunan.
Ang ikaunom nga makapaimpirno kining katapulan. Ang demonyo ani si Belpigor. Ha? Tapulan gani ka mutuman sa sugo sa imong ginikanan, maimpirno ka ana. Sige kag palabig duwa og cellphone niya, di na ka masugo. Disgrasya imong kalag. Guyuron jud kang Belpigor sa impierno. Nya di ra ba ta ka ikyas kay kusgan ba ning mga anghel, di ba? Perting kusgan na layo ar kayo ang atong kusog ana. Uga tay pagampo, dali ra gyud ta guyuron. Perti man gani kung magpakita diri sila sa kalibutan, perti man na sila mga higanti man na sila. Kanang mga anghel. Kato di si Gulayat kay anak mo putuog anghel. Marag limbong rapod ba, no? Siya mo'y kinamubuan sa ilahang kaliwat. Si Gulayat. Pero pilay height ni Gulayat? 9 feet. Habog dungawan ra ng atong mga basketballan aka ng ring. Diba? 9 feet si Gulayat. Nya karon ang iyang mga kaigagawan 14 feet. 14 ka ruler ang gitas-on. Siya mo'y kinamubuan. Tiya boy tapad ang 9 o 14. So tag-as kayo na sila. Magunitan ta ana. Sigurado sa ilabay ka kausa. To na ka sa impierno. Kapakapa na ka dito. Kaliton tagbira dito na. Dito ta kadag aircon. Muna peligro na. Kung tapulan ka magampo, tapulan ka mo simba, sigurado ang dalon ta dito sa impierno. Tapulan ta mo tuman sa atong mga obligasyon. Ang ikapito nga makapaimpierno sa tao mao kining gitawag og kasuko. Ang demonyo ani si Satanas. Kung kita masuko, dali ra ta masuko, sigurado nga kung mamisikal na ka, ana na makasala ka. Suko lang ka, wata lang nga mabugnaw ra na, mabugnaw ra jud ng tanang kasuko. Mabugnaw ra jud na. No? Kumuna mga kaigsuunan. Ingon diri sa Efeso 4:26, kung masuko kamo karong adlaw, likay nga di kamo makasala. Og ayaw palongtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Kanya sa Efeso 4:31, biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay. Kadalihok singka, siguro nayawaan na jugana. Nananimo si Satanas. Ininsultuhay, ikalimti ang bisan unsang kaligutgut. Huna okay, so pagdumot, pagtangon na ng pagdumot. Kay naa diri dugay na ulian, kay naay gidugtan. So man mga kaigsuonan. Pay wag tangon na ning kasuko. Ang demonyo si Satanas. Pero tanang demonyo tawgon po nag Satanas. Pero naa joy persona nga gitawag og Satanas. Nga mao ni abtik po ning Satanas kay mao ni nakatintal ni Hesus dito sa kamingawan. Lucifer wa man moadto, si Satanas may dito. Himo ang pan kining bato. Ambak ring ubos be, ambak des ubos kay sabnayon magas mga anghel. Nganong gihimo to ni Satanas um siya kay baog. Si Kristo bagyod mao ang tinuod nga anak sa Dios kay wa man na sila grasya sa intellect. Titangtangan man na sila sa Ginoo. So mo na mga kaigsunan, mao to ang pito ka mga sala nga makapaimpierno sa tao. Sunod, kining gitawag og extraordinary attack sa evil. Dili na kita tanan makasinati ni ani. Pipila na lang sa atong mga kaigsuunan may makasinati ni ini. Ang mga extraordinary attack sa yawa na gitawag og infestation. Ang infestation kining mupuyo sila kining maong mga demonyo sa inyong balay. Sa atong balay. Infested ang lugar. Unya na gitawag og dormant og hunted. Kung balay gani
nga hunted, manglihok ng inyong mga butang diha. Laking chair, magtuya-tuya, chandelier, maglabyog-labyog diha, nay maligo sa inyong CR, nay muna diha, manay mga hunted. Naay ang yung mga silingan, makikita white lady, mga hunted na. Nya, tingala ka kay inyong kusina, bungkag og kalitong mga plato dito, nya pagtan-aw nimo why nangahawa mo unsa, maayo pagka arin sa imong mga plato. Hunted na siya. Banhaan ang mga nagpuyo diha nga mga demonyo. Pero kanang dormant, hilom ra. Pero ang iyang atake, kamong walay maayong relasyon ninyo sa inyo sa imong bana, sa imong mga anak. Pero naagya po na ang yawa diha. So kinahanglan na siya og deliverance. Unya, mga mananap, pwede sila makasulod Iro, bantay mo iro kusog kay mamaap. Mga kabaw, marag matinga ka manungag na. Mo na. Nasudlan na sa yawa. So, muna infestation. Ang ikaduha nga extraordinary attack sa yawa kining gitawag nato obsession. I-obsess ang tao na. Wala pa na musud ang yawa ha. Pero i-obsess ka sa mga way hunungdan nga mga butang. Ha? Imong asawa sigirag pangutang, sirag pagwapa, tanan na imo labay suroy diha utango niya. Diba? Ang bana intaon kapulikig pamayad. Na-obsess sa mga nagsigig shopping. Mga na. Kanya na ay mga suicidal thoughts. Mga blasphemous. Mga na bantay tana. Magbikil gamay, gusto nang maghikog, So, mga na mga atake sa yawa, mga kaigsunan. Unya, na gitawag og oppression. Ang oppression, ang tirada sa yawa sa oppression maoning health, financial, o usap po na ang relationship. Ma-oppress ang tao. So mo na mga kaigsunan. Unsay mga paag nga makasud ni sila tungod ni anang occult involvement nato. Simog atog sige tag albularyo, natay kaliwat nga mga albularyo, sige tag pakonsulta ng mga tigpanghimalad, anha diha dapita makasud ning maong mga extraordinary attack sa yawa. So mao nay peligro. Unya, ang pinakagrabe niini kanang possession na gyud. I-control sa yawa ang imuhang lawas pero way labot ang imuhang kalag ha. Naara gud ang kalag sa imuhang lawas, wa gud muhawa kay mamatay na ang tao, muhawa na siya, magawas na siya. Pero full control lang gyud sa yawa. Mo nang mapusis. So mo na mga kaigsuonan. Nga kinahanglan nga ato ning bantayan tanan. Kinahanglan madipinsaan gyud diha sa pag-ampo. Munang praktiso na itong gitawag og cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramental. Naadyo ana protection sa Nya, mo na mga kaigsuonan. Kay ang pusis, mawa na ni siya sa iyang kagalingon. Pero naapoy pusis nga conscious pa, mo na gitawag og partial pusis. Pero og full na gyud, mo nang mawa na gyud sa iyang kagalingon. Ini kainom sa olive oil, mo na nga kamong tanan mo agi jud mo sa mga minister. Kay ana nga paagi, mahibaw-an na mo kung nakadala ba mo yawa. Huwag na ang bayawa ning kuyog dire, walang malista.
Kay anak man po na nato mahibaw-an o kanang magsugod na ta sa deliverance. Kanang kurusa na mag olive oil, kay di man may managna are. Ngayon nag-abot na mo, inigsudin nyo, amo daw yung record kini o 5 kabukyawa ni. Dili man na, ha? Muna kinahanglan i-deliverance dod. Unya kadtong poses, nga grabe ang reaksyon, mautoy among i-recommend ni Father Darwin. Pero wala ra, okay na, okay ra. Kay natural ra ang iyong sakit. Madara nagtambal-tambal ya sa doktor, tambal. Maintenance. Nya, disiplinas ko galingon. Pero poses na gani, alisod na kay ang yawa na naman lisod na. Di mo na muhawa ng yawa o yun na mo biosisik ka sana muhawa. Am apil pa nag-inom. Pug yawa inom pugo ni mo labad po niya kung ha? So muna mga kaigsuunan. So muna mga ang kinahanglan na dyan na siya og solemn exorcism. Exercise ni Padre. So muna daghan po na sila. 13 mo nakapare diri nga exorcist. Apil na si Father Darwin. Ang head nila si Father Absalon Florinosus na sa seminaryo na assign. So kung makabalhin na ta sa permanente na to nga area, siguro na nga daghan ang pare nga mga exorcismo duty. So di lang kay si Father Darwin ra. So og daghang poses, so tagsaan na nila. Karon murag di lagi entertain tanan ni Padre, di na makiter tanan tungod kay isa ra man siya niya daghan ang mga poses. So manang schedule balik mo karong sunod. Nya unsa mo ning yawa na mo rad. Pa-relaxa lang sana. Wala lang sa kay sao man daw pa man di pa may schedule, di ba? Kay kining mga yawa maningkamot na siya nga di nimo masakpan nga naaning suod nimo kay managiingon mabugnawan sila kung makasuod sila sa lawas sa tao. So makuhaan ang ilang torture sa impierno, torture nila nga labing kainit, munang musud sila og lawas sa tao. Aron maka-relax sila. Munang og paggawason na sila, maningkamot na sila og asa depita na po sila mobalhin. Kay ron di sila masuyop og balik sa impierno nya. Mosira to nya pila portal nila dito. So masiradaan, may lag-update di mo nyuha kay may makaunag lusot. Nya nagsinikhanay mo po to sila kay maningkamot nga makaris kalibutan aron nga makasud lagi og tao. Mintras karong panahon na. So mo na mga kaigsuonan. Pero kining tanan mawagtang gyud ni kung di lang gyud ta magduha-duha sa atong pagtuo. Oppression, infestation, possession ug kining obsession. Mawagtang gyud ni tanan kung di lang gyud ta magduha-duha. Kay naa man jud nato ang Dios, di ba? Kita ramay mo una-una nga wa man dungas Ginoo, pero gidungog. Kabantay ka ng katong kanta bitaw nga Footprints in the Sun. Iyan ang yun reklamo na siya nga Lord. Sa una nga abunda pa, duha ta katapad. Karon nga perti na kong lisura na ginahanglan ako nimo. Sana mo lang ni katiil nagbaktas aning naasa man day ka Lord. Ay tubag ang Ginoo kay maron magsiya na hinoy na dautan. Yung Ginoo, anak, pinangga na kong anak, kanang imong nakita nga mga tunob diha sa baybayon sa balas, dili na imo ako na. Kay gikugos na kanako kay wala man ka. Surrender naman ka, mura naman kag di na kamo padayon sa unahan. San Mateo 24:13 ug sa San Marcos 13:13, ang mulahutay maluwas. Lahutay gyud antod sa kamatayon. Di ba? So diha siya nakapamalando nga oy gikugos na man kasi Ginoo. So wa ka biyae. Kay di naman ka makalahutay. So muna mga kaigsuonan. Kinahanglan mo lahutay ka ug wa pa kadunggarong adlaw ampo na pud ikaw makay mamatay gingon sa Ginoo. Si panuktok ablihan ka. Pangayo hatagan ka. Muna nga naapa imong sakit karon gibati pangayo gyapon. Kada mo pangayo ang Ginoo na kadugayan mo hatag. Suga po mangayo ning anak ka oy. Jadi ra ba masugo?
Pero bisan pa ang anak bitaw, imong anak kusog mangayo bisag di masugo, maluoy gihapon ka kay amahan man ka. Labaw pa ana ang atong Dios. Ha? So muna mga kaigsuonan. So aron nga ma-ready na ta diretso na ta og deliverance unya sa launa renounce ta sa ato ang mga occult involvement. Katong himo tayong mga kuan, occult practices ato tong i-break. Ha? Aron unya human sa misa mag-blessing ang pare sa mga sacramental kaning religious object aron mahimong sacramentals. So dili pa na sacramental ang ibaligya ha. Kay bawal man ang mopalita og kanang gibinditahan na daan. Bawal nang mobaligya pod. Simony ang atong salaana. Kay kato si Simeon, gusto niyang paliton ang gahom sa mga apostoles. Giingnan siya mga apostoles, ang imong salapi malaglag uban kanimo. Ingon si Simeon, pagampo in taon mo nga dili mahitabo kanang inyong gipumulong. So mo nang dili ta pwede mo palit og kanang gibinditahan ng mga lukay. Kanang mga kandila o panahon sa Kandilarya nga gipang binditahan na. Labi nagdali ka, moingon tong mga namaligya, kini ma'am kay binditahan na. Nakalituloy ko pong way kalibutan. O kini di na tamapit, nagdali ra ta. Imbis mabalaan ka nagdana, hinuon kag sala. Pamo na mga kaigsuonan. So, unya na dyan na pabinditahan, humana na to palit. So, mo na unya, ablihin ninyo ang holy water, unya. Ang olive, ayaw na. Ha? Kay ang nakapa-blessed na, mao ang prayer nga basahon sa pare. Kanang bendita, bisag di na siya mabasa, apil na. Okay ra. Ang holy water lang, no, ang kining tubig, sagulan lang na siya, gamay nga asin. Gamay ra po di sagol. Kay iuna man nag-bless sa pare ang asin. Nya sunod holy water. Nya na may prayer ana nga i-mix ang tubig ug ang asin. Mixing niya. Muna pero ang olive oil pwede nagdili ablihan. Ayaw na lang ninyo butangin na og bendita ng olive oil. Ha? Kay masagulan na pug tubig basig mapanos na pud ng olive oil ana. So guniti lang ninyo inyohang mga kanang item ha, mga religious item nga naman tungod kay basig mga wa pod. Sa una among ipabutang dire. Sus ini kinuhaay na kay katungway gipalit mo apil naman pug kuha. Una nga ha? Peligro na. Muna mga mingon brad nawa akong olive oil, nawa akong holy water, mingon lang po si Father Darwin kanang kuhain na lang dito. Si Padre intay tig-ilis sa mga kuan kay na may uban lagi mo. Sa una kay namo na CCTV ana. Diha. Iuli in taon ninyo itong inyo nakuha nga dili inyo ha. Wag yun naningog. Sige, review na to ni CCTV kasi namunit nga way gipalit eh. Kadug di aday na apil ri Brad. Mas nahadlok pa sa CCTV kaysa Ginoo. Muna mga kaigsoon. So manindog ta aron mag-prepare na taron sa mga pamisa. Prayer for protection, no? In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabat mo na ko ha. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accident. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ. And I send you to Jesus to deal with us here. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now,
and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our positions, from any form of harassment and retaliation from all evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. So, hindi ni panahon na itong i-renounce itong ato ang mga occult involvement. 3 times ni. In the name of Jesus, I renounce sa among pag-adtog mga albularyo, sa among paggamit og mga habak, sa mga patutuo, sa mga lana, og sa mga ritual, og sa mga pagpadugo panahon sa birthday, og sa tanan nga mga practices, nga kulto, nga wala gitudlo sa simbahang Katoliko. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce sa among pag-adtog mga albularyo, sa among paggamit og mga habak, sa mga lana, sa mga patuo-tuo, o sa mga kultong ritual, sa mga pagpadugo, panahon sa mga birthday, o sa ubang mga practices, nga wala gitudlo sa simbahang Katoliko. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce sa among pag-adtog mga albularyo, sa among paggamit og mga habak, sa mga lana, sa mga kultong ritual, sa mga patuo-tuo, sa among pagpadugo, panahon sa among birthday, o sa ubang mga practices nga wala gitudlo sa simbahang Katoliko. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. So, act of consecration to the Sacred Heart of Jesus. O Heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you, I love you, and in a lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing on all that I do, and the grace of a holy death. Amen. O merciful Jesus, we consecrate ourselves, free and always, to your most sacred heart. Jesus, meek and humble of heart, make our hearts like unto yours. Act of consecration to Christ through Mary, with the knowledge of my Christian vocation, I renew this day in your hands, O Mary, the commitments of my baptism. I renounce Satan, all his works, and all his empty promises, and I consecrate myself to Jesus Christ in order to carry my cross together with him, by fulfilling the duties of my daily life with faithfulness, according to the will of the Father, in the presence of the entire church
I acknowledge you as my mother and queen. To you I offer and consecrate my being, my life, and the value of my good works, those of the past, present, and future. Dispose of me and all that belongs to me for the greater glory of God in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, magandang tanan. Nya, mag-prepare na ta sa kuan, Santos nga Misa.